Tyler's POV. Pinaghahandaan namin ngayon, ang mga gagawin kong pagpo-propose ng kasal kay Amira. Nalalapit na ang kanyang kaarawan, mahigit 1 linggo na lang, kaya nagiging busy na rin kaming magkakaibigan. Hindi na ako nag-aalala ngayon kay Blake, kahit bumalik na siya dahil sabi sa akin ni Amira, anuman ang mangyari ako lang ang mananatili sa puso niya. Nagiging maingat na din ako, dahil ayokong mabuntis ang aking mahal, ayokong may mangyaring hindi maganda sa kanya. Anong oras ba tayo pupunta ng Bataan? Nasabihan mo na ba si Jeffrey? Wika sa akin ni Eman. Napatingin ako sa aking orasan, at tumingin ako sa pintuan ng condo unit ko. Alam na niya, sabi ko sa kanya dito na lang siya tumuloy, para sabay-sabay na tayo aalis. Nasa rooftop na ang chopper ko, at siya na lang ang hinihintay natin wika ko. Tumayo si Leon at naglakad sa pintuan, pagbukas niya ay siyang dating naman ni Jeffrey, na mukhang nakainom pa yata. Napakamot na lamang ako ng batok, habang pinagmamasdan ko ang kakambal ni Amira. Nakainom ka ba? Tanong ko sa kanya. Inamoy-amoy ko siya, pero hindi naman siya amoy alak. Tinulak niya ako ng bahagya, at pinaningkitan niya ako ng kanyang mga mata. Dude, ang creepy mo. Nababakla ka ba sa akin ha? Ani niya na ikinatawa ng mga kaibigan ko. Kumending ako palapit sa kanya, at niyakap ko siyang bigla, kaya malakas niya akong itinulak na ikinabuwal ko sa sofa. Gago ka talaga. Ihuhulog pa kita mamaya sa helicopter mo. Naiinis niyang ani, kaya humahagalpak naman ako ng tawa. Hindi naman nagtagal ay umalis na kami, at sa wakas ay nasa himpapawid na kami. Ako ang bahala sa mga tauhan namin doon, para walang malaman si Vera tungkol dito. Natutuwa ako at talagang mahal na mahal mo ang kakambal ko. Sana lang ay makahanap din ako ng babaeng mamahalin ko. Wika niya sa mikropono ng headphone na suot niya. Masyado kasing maingay ang helicopter, at magkakaintindihan lang kami, kung suot namin ang mga headset namin na may mikropono. Connected ito sa isa't isa, kaya lahat kami dito, ay naririnig namin ang sinasabi niya maging ng piloto ko. Marunong akong magpalipad ng helicopter, at ng eroplano, pero hindi ko ginagawa. Mas gusto ko na ang piloto ko ang nagdadala sa amin sa lugar, na gusto kong puntahan. Bro, kung mahal mo ipaglaban mo. Huwag mong hayaang mawala sa iyo, ani ni Leon. Hindi naman ako kumikibo, at hinahayaan ko ang mga kaibigan ko ang makipag-usap sa kakambal ng mapapangasawa ko. Naririnig namin ang malalim na pagbuntong hininga ni Jeffrey. Paano ko ipaglalaban ang isang babaeng hindi ako ang itinitibok ng puso? Sinubukan ko siyang paibigan sa akin, pero kahit ano yata ang gawin ko ay si Blake ang mahal niya. Ani niya. Nakatingin lamang siya sa himpapawid, at hindi kami tinatapunan ng tingin. Kung ano man ang tumatakbo sa kanyang isipan, ay hindi namin alam. So, mahal mo pala ang kaibigan ng kapatid mo. Wika ni Emma na malaki ang pagkakangisi. Ang mga kaibigan ko naman ay umaakto na akala mo wala silang alam, na gusto ni Jeffrey si Krisha. Kung ako sa'yo bro, sabihin mo sa kanya. Paano mo malalaman kung mahal ka niya, o hindi kung mananahimik ka lang? Wika naman ni Jethro. Naduduwag ako, ani niya sabay kamot ng kanyang ulo. Ah, I see. Leon the second ka pala. Wika ni Darren, at hindi ko na napigilan ang hindi matawa, kaya napabunghalit ako sabay tingin ko sa bintana dahil ayokong tingnan ang mga mata ni Leon, na naninangkit na nakatingin sa akin. Bakit? Torpe ka din ba bro? Gulat na wika ni Jeffrey. Malakas na tawanan ang maririnig sa loob ng helicopter, at talagang hindi namin mapigil ang itahimak ang sarili namin. Makatorpe ka din ba? Gago ikaw lang ang torpe dito. May asawa na nga ako, at mga anak. Inis na sabi ni Leon, habang sa aking nakatitig ng matalim. Kung may dala itong baril kanina pa siguro ako bumulagta dito. Wala namang masama sa pagiging torpe. Nahirapan ka bang masyado sa asawa mo noon? Ani pa ni Jeffrey, kaya hindi kami tumitigil sa pagtawa. Hindi na kumikibo si Leon, dahil siya ngayon ang nakasalang sa hot seat. Iniwanan lang naman siya ng mahabang panahon, at nang muling magkita torpe pa rin. Kung alam mo lang kung ano-ano ang pinaggagagawan niya noon.
Matatawa ka na lang talaga sa kanya, ani ni Aaron. Magsitahimik kayo. Huhulag ko kayong lahat. Galit na sigaw ni Leon, kaya bigla akong kumapit. Mahirap nang may tulak palabas ng helicopter, malawak na karagatan pa naman ang kahuhulugan namin. Siguradong maraming peteng. Hindi nagtagal ay nakarating din kami ng Bataan, at bumababa na kami sa pinaka-helipad ng mansyon ng mga Rojas. Naunang bumaba si Leon, at tumakbo agad siya. Kanina pa siya pikan, at sana ay huwag maapektuhan ang gagawin niya, dahil nagbago na ang moods niya. Leon, saan ka pupunta? Tanong ni Darren. Napahinto si Leon sa pagtakbo, at tumingin sa amin ng matalim. Sa impyerno. Bahala kayo dyan. Sigaw niya, at pati yata ako, ay nadadamay na. Wala naman akong ginagawa, nakitawa lang naman ako kanina, hindi naman ako nakikisali, dahil noong mga panahong lugmok si Leon, ay ako ang kasakasama niya sa mansyon nila. Ako ang sumipa ng pintuan ng silid niya, nang naglaslas siya ng palso, at ako ang bumuhat sa kanya upang itakbo siya sa hospital. Nilapitan ko si Leon, at inakbayan. Sabay kaming naglalakad, pero hindi siya nagsasalita. Hindi ka pa ba sanay sa kanila? Hanggang ngayon nagiging sensitive ka pa rin sa kanila. Wika ko. Natatawa ako, pero hindi naman niya binibigyan ng ibang kahulugan ang pagtawa ko. Tinapik ko siya sa balikat niya, at napapailing na lang ako. Nap-icon lang ako. Hindi naman ko torpehan yung nangyari sa akin. Sa totoo lang, takot yung naramdaman ko noon, na baka kapag ipinagtapat ko sa kanya ang tunay kong nararamdaman, ay mawala siyang bigla. Pilit kong ipinaramdam sa kanya noon ang pagmamahal ko, pero hindi sapat. Alam mo yung, hindi na niya natapos ang sasabihin niya, dahil nagsalita naman si Darren na nasa likuran lang pala namin. Tapos na ang nakaraan, nagkatuwaan lang, at alam naman namin na hindi ka torpe. Masaya ka na ngayon, dahil kasama mo na siya, at ang mga anak ninyo. Kalimutan na natin ang mga burwan kanina, wika ni Darren. Tinapik niya sa balikat si Leon, pero kinuha ni Leon ang kamay ni Darren, saka pinilipot ang daliri nito, kaya napasigaw ng malakas si Darren. Now we're even. Bulong ni Leon, sabay tawa ng malakas. You, sigaw ni Darren habang hinihimas ang kanyang daliri. Nandito na kami ngayon sa ibaba, malapit lang sa harapan ng beach. Dito kasi sa bandang ito gaganapin ang party ni Amira. Naka-assemble na ang stage, may bubong na din. Ang mga tauhan nila dito ay nililinis ang buong paligid. Maaga pa kong tutuusin, pero ang lahat dito ay pinaghahandaan ang nalalapit na malaking selebrasyon ng mahal ko. Ipinakilala kami ni Jeffrey sa mga tauhan nila, upang sa pagbabalik namin bago ang kaarawan ng mahal ko, ay kilala na nila kami. Dahil nandirito na rin naman kami, ay nagpaluto si Jeffrey ng maraming pagkain, at kami naman ay nagbihis upang mag-swimming sa dagat. Lahat kami ay parang mga batang tumatakbo, palapit sa karagatan na swimming trunks na lang ang suot, habang malakas kaming nagsisigawan. Paglapit ng tubig ay tinaakbo namin ang malalim na bahagi, at saka kami nagsimulang lumangoy ng lumangoy, pagod ang katawan ko na nahiga sa basang buhangin, habang pinagmamasdan ang maaliwalas na kalangitan. Mga 3:00 na siguro ng hapon ngayon, kaya hindi na masyadong masakit sa balat ang haplos ng init ng araw. Hanga ako sa ginawa mo para sa kakambal ko. Sana may lakas din ako ng loob. Ang kaibahan kasi natin, ikaw ang mahal ng kapatid ko mula noon, samantalang ako, kaibigan lang ang kaya niyang ibigay, boses ni Jeffrey. Nakaupo na ito sa tabi ko. Hindi naman ako bumangon, nakahiga pa rin ako na nakalapat ang talampakan ko sa buhangin, at mga tuhod ko ay nakataas. Sigurado ka ba na kaibigan lang ang nararamdaman niya para sa iyo? Si Anastasia, hindi. Ba, at nagkabalikan na kayo? Ani ko. Natawa siya ng mahina, at napapailing. I only use her to make Krisha envious. It didn't work, but I'll try again. Maybe one day, magseselos din siya, wika niya. Kinausap ko si Anastasia, kung pwede ba siyang magpanggap, pumayag naman siya. Actually yung sinabi niyang wala naman kaming break up, ay hindi naman totoo. Nag-break kami noon, dahil hindi nagwo-work ang relationship namin. Gusto niya ngayon si Blake, so pagseselosan namin yung dalawa. Ginagamit lang namin ang isa't isa. Nakita niyo ba ang reaksyon noon ni Blake, nang panay ang halik ko sa pisngi at balikat ni Anastasia,
Noong kumakain tayo, hindi ba at panay ang sulyap niya? Sa tingin ko, nagseselos yan, at ginagamit niya lang si Krisha, upang kalimutan si Anastasia, dahil kinakapatid niya ito. Complicated masyado si Blake, marami siyang gusto na mahirap unawain. Ako lang yata ang nakakaintindi sa kanya, sa ugali niyang yan. Hindi ko masasabi kung tama ang hinala ko, malihim din kasi. Yan, kahit na ba sabihin nating mag-best friend kami. Noong araw noong kami pa ni Anastasia noon, pakiramdam ko gumagawa siya ng paraan, para huwag kaming makapag-date ni Anastasia, nang kaming dalawa lang. Lagi na lang siyang may problema, na kailangan ko siyang samahan, pero ang totoo wala namang problema. Sasabihin niya lang nang naayos na niya, kapag na-cancel ko na ang date ko. Kaya nga kami nauwi sa breakup ni Anastasia noon. Naging close sila noon, pero tinutulan ng ama ni Blake, dahil nakalaan siyang pakasalan ang kakambal ko, sa oras na mahanap na namin si Vera. Salamat talaga, at nahanap namin, mahabang paliwanag ni Jeffrey, na kamuntikan pa akong makatulog. Complicated, masyadong masakit sa ulo ang nga sinabi mo. Wika ko. Natawa na lamang siya, at humiga na rin sa basang buhangin. Excited akong pakasalan ang kakambal mo. Excited akong maging buo na ang pamilya namin. Nasabi na sa akin ni Amira, ang tungkol sa sakit niya sa puso. Hahanapin ko ang pinakamagaling na doktor, upang mapagamot ko siya. Kung kinakailangan kong halughugin muli ang buong mundo, ay gagawin ko mahanap ko lamang ang pinakamagaling na doktor, upang mapagamot siya. Wika ko. Hindi ko inaalis ang paningin ko sa maaliwalas na kalangitan. Same, lahat ay ginagawa ko, upang mahanap ko lang ang pinakamagaling na doktor, na maaaring makapagsabi, na magtatagal pa ang buhay ng kapatid ko. Wika niya na ikinagulat ko. Napaupo akong bigla, at napatitig ako sa kanya. What the? Anong ibig mong sabihin ha? Nababaliw ka na ba ha Jeffrey? Galit kong ani. Anong ibig niyang sabihin, na upang magtagal pa ang buhay ng kapatid niya? Napaupo din siya, at kinunutan niya ako ng noo. Hindi ko alam kung nagbibiro ba siya, dahil hindi ito magandang biro. Akala ko ba nasabi na sa iyo ni Vera ang tungkol sa sakit niya? Gulat niyang ani. Naguguluhan ako, ang sabi lang naman sa akin, ay bawal na siyang magbuntis. Yes, alam ko na bawal na siyang magbuntis, dahil sa sakit niya sa puso na naman apa niya sa kanyang ina. Pero wala siyang sinasabi tungkol sa sinabi mo. Huwag mo akong bibiruin bro. Ani ko. Shit. Bulong niyang mura, at napahilamos pa siya ng kanyang palad sa kanyang mukha. Naglapitan na rin ang mga kaibigan ko, nang marinig nila ang tinura ni Jeffrey. Mahina na ang puso niya. Bumigay ng husto ang puso niya, nang ipinanganak ang kambal ninyo, ilang minuto siyang nag-flatline bago siya nervive. Mula noon ay minomonitor na ang kalagayan ng puso niya. Sabi ng doktor, sa ngayon ay malakas pa siya pero hindi ibig sabihin, ay malakas ang puso niya. Naghahanap kami ng heart donor, dahil sabi ng doktor, kailangang ma-heart transplant siya, dahil sa susunod na atake niya, ay baka hindi na siya makaligtas pa. Bro, nasa hukay ang isang paa ng kapatid ko, ani niya kaya nagtuluan na agad ang mga luha ko. Napasapo ako ng mukha, at tuluyan na akong humagulgol sa palad ko. Bakit hindi ni Amira ipinagtatapat sa akin ang lahat? Bakit kailangang lagi na lang sa ibang tao ko malalaman kung ano ang totoo? Bakit naman siya ganoon? Akala ko ba mahal niya ako? Wika ko sa kabila ng matindi kong pag-iyak. Kaya pala madalas ay tahimik lamang siya, dahil may malaki siyang dinadala sa kanyang dibdib. Mahal ka ng kapatid ko, kaya nga hindi niya sinasabi ang totoo sa iyo, dahil ayaw kanyang masaktan. Unawain mo na lang ang kalagayan niya. Si Dazzle ay naghahanap na rin ng pinakamagaling na doktor, para sa kinakapatid niya, pero ang sabi lang sa kanya, ay kailangang makahanap ng isang heart donor, para sa aking kapatid, yun lamang ang maaaring makapagligtas sa kanya. Habang malakas pa ang puso ni Amira, ay kinakailangan na siyang sumailalim sa isang operasyon, pero wala kaming mahanap na donor. Ani niya. Tumayo ako, at pinahid ko ang luha ko. Then, ibibigay ko sa kanya ang puso ko. Wika ko na ikinagulat ng lahat. Nababaliw ka na ba ha? Galit na ani ng mga kaibigan ko. Mas mababaliw ako, kapag nawala sa akin ang pinakamamahal kong babae.
Ibibigay ko ang puso ko sa kanya, ani ko ng seryoso. Walang nakakibo sa sinabi ko. Kailangang makausap ko si Amira tungkol dito at kailangan niyang tanggapin ang puso ko. Hindi na bale na mawala ako sa mundo, huwag lang siya. Dude, maghanap muna tayo ng heart donor, okay? Pagtutulungan nating lahat. Huwag kang ganyan, wika ni Leon, at biglang tumulo ang kanyang luha. Pabalik kami ngayon ng Manila, dahil kinakailangan kong makausap si Amira, tungkol sa kalagayan ng puso niya. Nalaman ko mula kay Jeffrey, na may ischemic heart disease o ang kilalang sakit na CAD, coronary artery disease ang mahal ko. Isa sa pinaka-deadly na heart disease sa mundo, walang patid ang pagluha ko, habang nasa himpapawid kami. Sobrang sakit sa puso na malaman, na maaari palang mawala sa buhay ko ang babaeng pinakamamahal ko. Bakit sa amin pa nangyayari ito? Napakaraming masasamang tao sa mundo. Pero bakit kailangang si Amira ang makaranas ng ganitong karamdaman? Pagkarating namin ng Manila, ay nabilas na din kaming nakasakay ng aming mga sasakyan. Halos paliparin ko na ang aking sasakyan, makarating lamang agad ako sa mansyon ng mga Rojas. Para akong mababaliw sa mga natuklasan ko. Hindi ako makakapayag, na mawala sa buhay ko ang mahal ko. Hindi ako makakapayag na mawala sa buhay ng mga anak ko ang kanilang ina. Pagkarating namin sa mansyon ng mga Rojas, ay halos landagin ko na ang pagbaba ng aking sasakyan. Mabilis kong iniabot ang susi ng sasakyan ko sa driver ng mga Rojas, upang siya na ang mag-ayos ng pagparada ng aking sasakyan. Baby, anong nangyayari? Gulat na wika ni Amira, nang sinasalubong niya ako, pero sa halip na sagutin ko ang tanong niya, ay isang mahigpit na yakap ang ibinigay ko sa kanya. Humagulgol ako sa kanyang balikat habang isiniksik kong pilit ang aking mukha sa leeg niya. Naramdaman ko din ang mahigpit niyang yakap, kahit naguguluhan siya sa mga nangyayari. Alam na niya. Sorry, sabi niya kasi sa akin, na sinabi mo na sa kanya ang lahat tungkol sa sakit mo. Akala ko lahat, pero nagulat ako nang malaman ko, na hindi mo pala sinabi sa kanya ang tungkol sa kalagayan mo. Ang panghihina ng puso mo na maaari kang mawala sa amin, anumang oras, ani ng kapatid ni Amira, na pumiyok patanda ng kanyang pagluha. Naramdaman ko ang mainit na likido sa aking balikat, tanda rin ng pag-iyak ni Amira, hanggang sa unti-unti nang yumugyog ang kanyang balikat. Please don't cry, makakasama sa iyo yan, ani ko sa kanya, na mabilis kong hinawakan ang magkabila niyang pisngi, sabay halik ko sa kanyang lobby. Napakasakit sa puso na malaman na ang pinakamamahal ko na yakap ko ngayon, ay maaring kuhanin sa akin ng Panginoon. Hindi ko kakayanin, kaya kung kinakailangang ako ang mawala, ay gagawin ko, huwag lamang si Amira. Halika sa loob dahil may pag-uusapan tayo. Gusto kong makinig kang mabuti sa akin, dahil hindi na magbabago pa ang isipan ko. Wika ko. Tyler. Sigaw ni Jethro. Shut up. Malakas kong sigaw, na ikinagulat ng mahal ko. Kaya muli ko siyang niyakap, upang huwag siyang matakot. Anong nangyayari? Huwag mo akong takutin, Tyler, wika ni Amira, pero umiling lamang ako. Iginiya ko siya sa loob, lahat kami ay naupo sa sofa. Baby, kailangan mo akong pakinggan, okay? Gusto kong makinig kang mabuti sa akin. Wika ko, naman bro. Galit na sigaw ni Aaron at Leon. Hindi ko sila pinapansin. Nakaharap lamang ako sa mahal ko, at nababasa ko sa kanyang mga mata ang takot. I will donate my heart, para mabuhay ka ng matagal, mahal ko. Gusto kong tanggap, hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko nang bigla siyang magwala. No, hindi mo gagawin yan. Mas gugustuhin ko pa ang mamatay, kaysa tanggapin ang puso mo, Tyler. Hindi ako papayag, at kahit ipilit mo yan, hindi ako papayag. Malakas ni Amira na sigaw, habang malakas siyang humahagulgol. Nakaramdam ako ng takot, na baka makasama ito sa kanya, kaya niyakap ko siya ng mahigpit, at tumango ako, at ibinulong ko sa kanya na hindi na mauulit. How dare you, para sabihin mo sa akin iyan? How dare you, Tyler? Kung maisasalin sa akin ang puso mo, nang wala akong pahintulot, ay sisiguraduhin ko sa iyo na susundan kita, para magkasama na tayo. Tandaan ninyo yan. Malakas niyang iyak, kaya hinagod ko ang likod ni Amira, upang mapakalma ko siya. Tama na please.
Okay, hindi ko na ulit sasabihin yan, please tama na. Ani ko sa kanya. Para akong sinasaksak sa puso, habang pinagmamasdan ko ang pagbalong ng luha sa kanyang mukha. Ang lahat sa paligid ko ay nakayuko, at batid kong lahat sila ay lumuluha. Yakap ko lamang ang mahal ko. Pilit ko siyang pinapakalma, dahil ayaw niyang tumigil sa pag-iyak. Nakaramdam tuloy ako ng pagsisisi, dahil sa mga nasabi ko. Hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya, napansin ko ang pamumutla niya, kaya napatingin ako kay Jeffrey. Maging siya ay nagtataka, dahil namumutla ang kanyang kapatid. Are you okay? Oh my God baby, are you okay? Ani ko. Si Jeffrey naman ay mabilis na umakyat sa itaas, at hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. Tumango siya sa akin, at ngumiti. Pagbalik ni Jeffrey, ay inilatag niya ang napakaraming gamot sa ibabaw ng coffee table, at nagmamadaling binabasa ang bawat botelya. Nang makita niya ang hinahanap niya, ay nanginginig ang kamay niyang binuksan ang botelya, at iniabot kay Amira. Please take one sis, bulong niya. Ako na ang kumuha ng isa at ibinigay ko agad kay Amira, habang si Krisha naman ay tinulungan si Amira, na makainom ng tubig na hawak na niya. Nakaramdam ako ng matinding galit sa sarili ko, pakiramdam ko, ay ako ang naging dahilan, kung bakit sinumpong siya ngayon ng sakit niya. Tumangala ako, at pinahid ko ang luha ko. Ngayong nalaman ko ang karamdaman niya, bakit pakiramdam ko nagbago ang lahat. Kanina sinakitan siya ng dibdib. Tatawagan sana kita Jeffrey, pero pinigilan niya ako, sabi niya isang inom lang naman ng gamot, ay mawawala na rin ang nararamdaman niya. Kinausap ko siya, na kailangan mong malaman ang nangyayari sa kanya, na kaya nga ako nandirito, ay para mabantayan ko siya, pero pinipigilan niya kasi ako, at wala akong magawa. Wika ni Krisha, paanong wala kang magawa? Hindi ba kabilin-bilinan namin sa iyo, na kahit na ano ang maramdaman niya, kahit simple lang, kailangan naming malaman. Hindi ba? Bakit ngayon sasabihin mo waka kang magawa? Sigaw ni Jeffrey, na ikinapitlag ni Krisha. Kuya Jeffrey, wala siyang kasalanan. Okay, hindi ko na siya pipigilan pa sa susunod, pero huwag mo naman siyang sigawan. Ako ang may kagustuhan noon wika ni Amira, at nagsisimula na namang maggilid ang kanyang mga luha. Okay, I'm sorry. Please next time, kailangan kong malaman ang lahat. Huwag kayong maglihim sa akin, dahil buhay ito ni Vera please, ani ng kapatid niya. Wala akong masabi. Hindi ako makapagsalita. Gusto kong magalit, pero hindi ko na magawa, dahil ayokong matakot ang mahal ko, at maging sanhi pa ako ng paglala ng kondisyon niya. Dinala namin si Amira sa garden, upang makalanghap ng sariwang hangin. Ngayon ko nauunawaan, kung bakit mula nang makasana ko ulit sila, at makilala ang mga anak ko, ay hindi. Kung nakitang binuhat ni Amira ang mga bata, laging sila Krisha, at Jeffrey ang nagbubuhat sa mga anak ko. Hindi ba makakasama sa iyo ang party? Nag-aalala kong tanong. Hindi naman, ilang beses ko na rin namang na-celebrate ang birthday ko nang wala naman akong problema. Huwag mo masyadong intindihin ang karamdaman ko no. Maayos ako, at may mga gamot akong iniinom. Wika ni Amira, sabay panunulas ng kanyang nguso. Kaya napangiti ako. Napatingin naman ako sa mga kaibigan ko, na busy ngayon sa kanilang mga telepono. Batid ko nakausap nila ngayon ang mga doktor ng pamilya nila, upang tulungan kami sa problema ng mahal ko. Yes, ipalathala mo. Kung sino man ang makakapag-donate ng puso, sa lalong madaling panahon, ay makakatanggap ang pamilya nila ng 100 million pesos, or more mula sa akin. Wik ni Leon. Napalingon kaming lahat sa kanya, maya-maya ay ganoon na rin ang naririnig ko sa mga kaibigan ko sa mga kausap nila sa telepono. Hindi ko tuloy maiwasan na hindi maluha, dahil nabiyayaan ako ng mabubuting kaibigan. Grabe, nagpapasalamat ako sa inyo, dahil sa ginagawa ninyo para sa kapatid ko. Ani ni Jeffrey. Humiga ako sa pinong damo, at umulo ako sa kandangan ng mahal ko. Hinimas niya ang mukha ko at nagtitigan kaming mabuti. Maya-maya ay dumating si Krisha, kasama ang mga kasambahay, at dinalhan kami ng makakain, dahil gabi na at hindi pa kami kumakain ng hapunan. Nakatitig lamang ako sa kalangitan, at pinagmamasdan ang kagandahan ng langit,
ang maliwanag na buwan, at ang mga bituing ng niningning. Ipinikit ko ang aking mga mata, at umusal ako ng panalangin sa Panginoon, upang bigyan pang muli ng pagkakataon ang mahal ko, na makasama namin sa mundong ito ng mas matagal. Pagkatapos kong magdasal, ay napatingin ako sa mga matang nakatitig sa akin, kaya tumikwas ang isa kong kilay sa kanila, at pagkatapos ay sabay-sabay silang nagsalita. Amen. Ani nilang lahat, kaya napangiti na ako. Kumain muna tayo, para naman magkalaman na ang sikimura natin. Kanina pa ako nagugutom. Sigurado akong hindi pa rin kumakain ang kakambal ko. Wika ni Jeffrey. Tumayo ako, at kumuha ako ng pagkain para sa mahal ko, at ibinigay ko sa kanya ang plato na puno ng gulay at steak. Habang kumakain kami, ay panay lamang ang sulyap ko kay Amira. Alam kong pareho kami ng blood type, bidagdag, kaya match ang puso ko sa kanya, pero ayaw niyang tanggapin, at hindi ko alam kung paano ko siya mapapapayag. Kanina ay galit na galit siya sa akin, at sinabi niyang kung maisasalin sa kanya ang puso ko nang walang pahintulot niya ay wawakasan niya ang buhay niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Natatakot ako na baka kapag ipinilit ko ang puso ko, ay gawin nga niya ang ibinante niya sa amin kanina. Okay ka lang ba bro? Ani ni Darren. Humugot ako ng malalim na paghinga, at napatingin ako sa mahal ko, na masayang nakikipag-usap kay Krisha, at kumakain ng dessert. Hindi ko kakayanin bro, kapag nawala sa buhay ko si Amira. Ani ko. Tinapik ako ni Darren sa aking balikat, at ngumiti siya sa akin. Magtiwala ka lang bro, makakahanap tayo ng heart donor para kay Amira. Maniwala ka, hindi siya mawawala sa buhay mo, ani niya sa akin. Hindi ko na alam ang iisipin ko. Kahit na ano yata ang sabihin nila sa akin, ay hindi nawawala sa isipan ko, na maaaring mawala sa buhay namin si Amira, anumang oras. Nakita ko ang panumutla niya kanina. Kailanman ay hindi ko siya nakita na ganoon kaputla. Ibig lang sabihin nito, ay malala na ang karamdaman niya. Ibig lang sabihin nito, ay kinakailangan na naming makahanap ng heart donor, sa lalong madaling panahon. Hi baby, tikman mo ito. Ako nag-bake niyan kanina. Wika ng mahal ko, nang itinapat sa bibig ko ang chocolate cake. Sige nga matikman ko para malaman ko kung pasado ka sa panlasa ko. Wika ko, at ibinuka ko ang bibig ko. Isinubong niya sa akin ang cake, at bigla akong napangiti. Napakagaling naman talaga ng mahal ko, napakasarap. Ikaw ba talaga ang nag-bake nito? Baka mamaya, thank you bakery lang ito ha. Pagbibiro ko kaya sumibangot ang mukha ni Amira, na ikinatawa ko ng malakas, at niyakap ko siya ng mahigpit sa baywang, at idinayti ko ang aking mukha sa kanyang tiyan. Nakakainis ka. Ako nga kasi ang nag-bake niyan. Hindi nakita bibigyan pa. Nakanguso niyang sabi, kaya bahagya ko siyang kinagat sa kanyang tiyan, na ikinapitlag niya. Tawa lamang ako ng tawa sa mahal ko, pero sa kaibuturan ng puso ko ay naghuhumiyaw ang takot, at pangamba para sa kanya. Bukas nandito na sila mommy, hindi kasi agad sila nakabalik, dahil nagkaroon daw ng meeting ang lahat ng board of directors, kaya na-delay ang pag-uwi nila, pero bukas ay nandito na sila. Wika ng mahal ko, nang may sigla sa kanyang tinig. Okay mahal ko, darating ako bukas, upang kausapin ko ang mga magulang mo, dahil gusto kitang dalhin sa hospital, upang sumailalim ka sa isang pagsusuri. Gusto kong marinig ang sasabihin sa akin ng mga doktor, tungkol sa iyong kalagayan. Sana ay pagbigyan mo ako dito, wika ko. Ngumiti naman siya sa akin, kaya isang matamis na ngiti din ang ibinigay ko sa kanya, at isang mahigpit na yakap. Mahal na mahal kita Amira Vera Rojas Harrison, bulong ko sa kanya. Nandito kami ngayon sa hospital ng mga Antonetti. Bawat magagaling na doktor, ng bawat pamilya ng mga kaibigan ko, ay kaharap namin ngayon. Kailangan kong malaman ang sitwasyon ng puso ng mahal ko, dahil hindi ako makatulog. Dala rin namin ang records na galing pa sa Amerika, at sinasad nga dito ang kondisyon niya. Based dito sa dala ninyong records ni Miss Vera Rojas, nag-stop na ang heart niya, matapos niyang mailuwal ang mga sanggol. May sakit siyang ischemic heart disease, o ang mas kilala sa tawag na coronary artery disease. Sa ganitong sitwasyon, nangangailangan na ang pasyente, na sumailalim sa isang bypass surgery, to open blocked arteries.
Ito naman ang kanyang transthoracic echocardiogram, at base sa nakikita namin, ay malala na nga ang sitwasyon ng puso niya, at maaaring hindi siya makaligtas sa gagawing bypass surgery. Pwedeng habang ginagawa ang bypass surgery, ay atakihin siya sa puso. The best option natin ngayon, ay ang heart transplant, ani ng doktor, kaya huminga ako ng malalim, at pilit kong pinaglalabanan ang aking pagluha. Isang pisil sa kamay ko, ang ibinigay sa akin ni Amira, pero pakiramdam ko, ay hindi ito enough, upang mawala ang pag-aalala ko. Mahal na mahal ko si Amira, at natatakot ako na wala siya sa buhay ko, kung hindi kami makakahanap ng heart donor. Ano ho ba ang ibig sabihin ng ischemic heart disease? Tanong ko sa mga doktor, na nakatayo sa harapan naming lahat. Well, ischemic heart disease, is when blood flow to your heart is limited, and the heart muscle does not receive enough oxygen. This is known as myocardial ischemia. Blood flow is frequently restricted as a result of a partial or total blockage of your heart's arteries. The condition known as cardiac ischemia, or myocardial ischemia decreases the heart's capacity to pump blood. In her situation, masyado nang makapal ang blockage ng bawat arteries niya, kaya tanging heart transplant na lang talaga ang makakatulong sa kanya. The sooner, the better. Kung ako sa inyo, habang nandyan pa siya, malakas, at nakakasama ninyo. Gawin ninyo lahat ng makakaya ninyo, upang mapanatili siyang masigla, at masaya. I'm sorry pero kung ano ang unang findings, ng mga doktor sa Amerika sa kanya, same lang din ang resulta sa nagawa namin. Mahabang paliwanag sa amin ng mga doktor. Tumulon na ng tuluyan ang mga luha ko. Hindi ko na alam kung makakaya ko pa ang lahat ng nangyayari. Based din sa record dito, 2 beses ka palang inatake sa puso, Miss Rojas. Sinuggest sa iyo ng mga doktor, na huwag mo nang ituloy ang pagbubuntis mo, pero hindi ka pumayag, at habang nalalapit ang panganganak mo, ay 2 beses kang inatake, at na-hospital sa Amerika. Pangatlong atake ang nangyari sa iyo, nang mailuwal mo ang mga anak mo. Hindi mo nakakayanin pa, kapag inatake kang muli sa puso. Kailangan nyo nang makahanap ng heart donor, as soon as possible. Ani ng doktor na ikinagulat ko. Ano pa ba ang hindi sinasabi sa akin ng mahal ko? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng ito? Ano ba talaga ako sa buhay mo? Wika ko. Pero matapos kong marealize ang sinabi ko, ay mahigpit ko siyang niyakap. Ayoko siyang bigyan ng sama ng loob. Ayokong magdamdam si Amira sa akin. Kung makakahanap agad kayo ng heart donor, ay tawagan nyo agad kami, upang malaman natin kung kamatch ba niya ang blood type ng donor. Kailangan na ninyong kumilos, at huwag na ninyong patagilan pa, dahil baka mahuli pa ang lahat. Ani nila. Pagkasabi ng nga doktor, ay bigla akong tumayo, at iniwanan ko sila sa loob ng malaking opisina. Hindi ko na kinakaya pa ang lahat ng naririnig ko, dahil para na akong mababaliw sa lahat ng mga sinasabi ng mga doktor. Sinasabi nila na hindi na magtatagal ang buhay ng mahal ko, kung hindi siya maooperahan agad, at masasalina ng puso. Pagkarating ko sa hallway ng hospital, ay napahawak ako sa aking dibdib, at isang malakas na sigaw ang pinakawalan ko. Isang mahigpit na yakap ni Amira, sa aking likuran ang nagpahinahon sa akin. Baby, tama na please, umiiyak niyang sabi, kaya tumango ako, dahil ayokong umiyak siya. Gusto ko lagi siyang masaya, at puno ng pag-asa ang buhay. Ngumiti ako sa kanya, at humarap. Niyakap ko si Amira ng mahigpit, at hinalikan ko siya sa kanyang lobby. Gusto ko na makita niya na matatag ako, at hindi ako magugupo ng kawalan ng pag-asa. I'm okay baby, promise okay na ako. Huwag ka nang umiyak ha. Mahal na mahal kita, alam mo yan hindi ba? Wika ko sa kanya. Tumango siya sa akin, at muli niya akong niyakap ng mahigpit, kaya napapikit na lamang ako. Lumapit naman sa amin ang mga magulang niya, kaya sila naman ang hinarap ko. Masama ang loob ko sa kanila, dahil noong kasal ni Amira. Alam nyo na pala na ganito ang sitwasyon niya noon pa, bakit hindi na lang ninyo ako hinayaan na puntahan siya, noong kinausap ko kayo? Bakit kailangan ninyo akong pahirapan ng mga panahon na iyon? Para saan? Sa isang pagsubok kung gaano ko kamahal ang anak ninyo.
Hindi ho ba sapat na kinausap ko kayo noon, upang ipabatid ko sa inyo kung gaano ko siya kamahal, at handa akong ibigay sa kanya ang iyahat? Hindi ba yun sapat? Ani ko na may halong panunumbat. I'm sorry iho kung nagawa namin yun. Inisip lang din kasi namin ang kalagayan ng anak namin. Ayaw na namin siyang masaktan, at baka kung mapaano siya. Inakala namin noon na sa piling ni Blake, ay magiging masaya siya, at makakalimutan ka. Pagpasensyahan muna kami, wika nila. Hindi na ako nakasagot pa, nang hinawakan ako ni Amira sa aking kamay. Huwag ka nang magalit sa kanila mahal ko. Magsisimula naman tayong muli hindi ba? Huwag kang mag-alala, dahil pangangalagaan ko ang sarili ko. Mahal na mahal kita, at dadalhin ko ang pagmamahal kong iyon, hanggang sa kabilang buhay. Ani ng mahal ko. Tuluyan na akong umiyak, dahil pakiramdam ko ay nagpapalam na sa akin ang mahal ko. Kaya pala madalas kong mapansin ang pamumutla niya ay dahil may malala pala siyang karamdaman na itinatago nila sa akin. Niyakap ko ng mahigpit ang mahal ko. Mahal na mahal ko siya, at kaya kong ibigay ang buhay ko sa kanya, kung tatanggapin niya ito. Please, take my heart. Kailangan mong mabuhay ng mahabang panahon. Hindi ko kakayanin kung mawawala ka ng tuluyan sa akin. Please Amira, tanggapin mo ang puso ko. Handa akong mamatay para sa iyo, para madugtungan ang buhay mo. Nakikuyusap ako sa iyo mahal ko. Wika ko. Umiling lamang si Amira, at niyakap ako ng mahigpit. Mas gugustuhin ko pa ang mawala sa mundo, kaysa ang mawala ka sa buhay ko. Napatingala ako, dahil pinipigilan kong bumuhos ng bumuhos ang luha ko, pero kahit ano yata ang gawin ko, ay hindi ko na ito mapipigilan pa. Umalis na kami ng hospital, inihatid ko na si Amira sa mansyon ng mga magulang niya, upang makapagpahinga na siya. Kami naman ng mga kaibigan ko ay pupunta sa resort ng mga Rojas, dahil may bago akong plano. Kung pupunta kayo sa Bataan, ay sasama ako. Gusto ko rin munang makapag-isip, ani ni Jeffrey. Tumango kami, kaya sumunod lang siya sa amin patungo sa aking kondo, nandoon kasi ang chopper ko, na maghahatid sa amin sa Bataan. Pagkarating namin ng kondo, ay dumiretso na agad kami sa rooftop upang umalis na agad. Mahigit 1 oras lang ay nakarating na din kami. Tinawagan namin ang importanteng tao, na kailangan ko upang sa gagawin kong sorpresa sa mahal ko. Kailangan ko rin na paniwalain si Amira, na may delay ako ng pagdating sa kanyang kaarawan, upang maisaayos naming mabuti ang gagawin namin. Gusto kong maging memorable sa kanya ang gagawin ko sa gabing yon, isang bagay na dadalhin naming pareho sa hukay. Isang bagay na hinding-hindi namin makakalimutan, ang gagawin ko sa kanyang kaarawan. Sa halip na simulan ko ang dapat gawin, ay naglakad na lang muna ako sa dalampasigan. Gusto ko munang kalimutan ang lahat ng takot, na namamahay sa puso ko ngayon. Mahal na mahal ko si Amira, at isipin ko pa lamang na mawawala na siya sa buhay ko, ay hindi ko na kinakaya pa. Isang braso ang umakbay sa akin, kasunod ang lahat ng mga kaibigan ko. Sa aming lahat, mukhang ako ang talunan, dahil ang pinakatanging kayamanan ko sa mundo, ay malapit ng kuhanin sa akin ng Panginoon. Hindi ko na kinakaya ang lahat, kaya napaupo ako sa buhangin, at humagulgol na ako ng humagulgol. Isang bagay na kaninang-kanina ko pa gustong ibuhos, pero nagtatapang-tapangan lamang ako. Hindi ko kaya. Iniisip ko pala ngayon na maaari siyang mawala sa buhay ko, ay para na akong mamamatay. Panginoon ko, kuhanin niyo na po ang lahat ng karangyaan sa akin, huwag lang ang babaeng pinakamamahal ko. Hindi ko po kaya na mawala sa buhay ko si Amira, hindi ko kakayanin, dahil ikamamatay ko kung mawawala siya ng tuluyan sa buhay ko. Umiiyak kong wika, habang nakayuko na ako, at halos panawan na ako ng pag-asa sa mundo. Matapos kong marinig ang lahat ng mga sinabi ng doktor sa amin, ay hindi na mawala ang takot sa isipan ko. Gusto kong magpakita ng katatagan, pero paano kong magagawa yon, kung alam ko na maaaring mawala sa akin ang mahal ko? Kanina habang kasama ko si Amira, nakikita ko sa kanya na nanghihina siya. Kahit itago niya sa akin ang nararamdaman niya, ay hindi naman ako bulag. Sa araw-araw na lumilipas, ay napapansin ko na bumabagsak ang katawan niya. Minsan ay okay siya, pero madalas mas gusto lang niyang natutulog.
Hindi na muna ako nagtatrabaho, dahil ibubuhos ko ang panahon ko sa mahal ko. Tama na yan bro, pasasaan ba at may magdo-donate din ng puso para sa mahal mo? Ani ni Leon. Habang nag-uusap kami, ay halos sabay-sabay na tumutunog ang kanilang telepono, ang puso ko ay bigla na lamang tumalon sa tuwa, nang hindi ko maunawaan. Mabilis nilang sinagot ang mga tawag, habang naghihintay lamang ako ng ibabalita nila sa akin. Okay, darating kami dyan. Hintayin ninyo kami, upang may sigawa ang blood test. Ani ni Leon na may kung anong saya sa kanyang tinig. Tumulo ang luha ko, dahil iisa lang naman ang ibig sabihin ng tawag na iyon. Ganoon din sa mga kaibigan ko, kaya napahagulgol na ako nang malaman ko na may 4 na heart donor, ang naghihintay sa hospital, upang makuhanan sila ng blood test, para sa matching na gagawin. Halos magkandada pa ako sa pagtakbo, makarating lang ako sa chopper. Humahagulgol na ako, at nagpapasalamat ako sa Diyos, dahil binibigyan niya ako ng pag-asa. Mahigit 1 oras lang ang lumipas, at nasa loob na kami ng hospital. Ang sabi sa amin ng mga nurse, ay hinihintay na lamang ang resulta, upang malaman kung match ba sila sa blood type ng mahal ko. Hindi naman nagtagal ay isa sa kanila ang nagmatch, kaya napaluhod na ako, at walang humpay ang pagpapasalamat ko sa Panginoon. Pinapasok nila ang lalaki na nagmatch sa blood type ni Amira, upang makita ang kondisyon ng puso nito. Kailangang healthy, at walang kahit na anong karamdaman ang pusong isasalin sa mahal ko. Makalipas ang mahigit 1 oras, ay umiling ang mga doktor nang lumabas ang mga ito sa isang silid. Ang pag-asa ko ay biglang gumuho, at muli akong yuniyak sa harapan nilang lahat. I'm so sorry, may sakit sa puso ang taong nagmatch sa blood type ni Miss Rojas. Hindi natin maisasagawa ang heart transplant. Ang lalaki ay may taning na ang buhay, at gusto sana niya bago siya mawala sa mundo, ay makatulong sana siya sa taong nangangailangan ng organs niya, pero sa kasamaang palad, ay may sakit din pala siya sa puso na hindi niya alam. I'm sorry ho, akala ko ho ay makakatulong ako sa inyong problema, pero patawad ho dahil nabigo ako. Ani niya. Niyakap ko pa rin siya, dahil hindi man maaari ang puso niya, pero bukal naman sa kalooban niya ang ginawa niyang pagtulong sana sa mahal ko. Hangad ko na sana ay gumaling ka, at bigyan ka ng Diyos ng isa pang pagkakataon, na mabuhay sa mundo. Salamat, wika ko, at tuluyan na kaming nagpaalan sa mga doktor. Hintayin na lang ulit natin, baka may tatawag ulit, na magpupunta sa hospital upang mag-donate ng puso, wika ni Leon. Isang malungkot na tugon lamang ang ginawa ko. Kahit mayaman ka, kahit halos matulog ka na sa pera, walang magagawa ang pera upang madugtungan ang buhay ng mga mahal natin sa buhay. Iyan ngayon ang tumatatak sa puso at isipan ko. Panginoon ko, alam kong hindi ninyo hahayaang mawalan ng ina ang aking mga anak, alam ko po na hindi ninyo hahayaan na mawala sa buhay namin si Amira. Sa inyo po ako kumakapit ngayon, at nagtitiwala sa kakayahan ninyo, sa kabutihan ng inyong puso. Nakikiusap po ako sa inyo, haplasan po ninyo ang puso ng babaeng mahal ko, napayuko ako patuloy lamang ako sa aking pagtangis. At dito na po nagtatapos, ang 17 na kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan,